Pero kung titingnan natin, ito yung kagandahan sa sira eh. Ito yung kagandahan sa sira. Yun nga. Lahat ng bagay na may kinalaman sa Islam, pinag-aaralan natin, ibabalik natin lahat sa sira. Akida, fiqh, lalong-lalo na jihad, al-wala wal-bara. Ibabalik natin palagi sa sira. Kasi may nangyayari na may mga lecture ako, lalo na yung mga lecture ko sa jihad, may mga magko-comment. Sabi nila mali raw yung sinasabi ko. Pero simple lang naman yung pamantayan natin eh. Sige, kung mali yung sinabi ko, o mali yung pagkaunawa ko sa dalil, saan sa sira mo mapapatunayan na yung paniniwala mo tungkol sa jihad halimbawa ay tama? Kasi merong aya, yun ngayon natalakay natin nung nakaraan, yung faktulul musyrikina haytu wajadtumuhum, patayin ninyo mga musyrik saan man ninyo sila matagpuan. Di ba ang tafsir talaga doon, ang mga musyrik na tinutukoy, yung mga musyrik na kalaban, sundalo. Pero sila, mali daw yung sinabi ko, kasi ang musyrik daw doon lahat. So pwede raw patayin kahit sino, kahit kailan. O sige, saan sa sira na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba pumatay ng kahit sino, kahit saan? Wala eh. Kaya napakahalaga na binabalik-balikan natin itong kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba lalong-lalo na. Kasi silang nagsabuhay ng relihiyon na ito sa pinakapuro, pinakadalisay na pagsasabuhay. Kaya napakaganda na, kumbaga, malaking bahagi ng pag-aaral natin nakafocus sa sira. Kasi marami tayong marirealize dito eh. Ganun pala sila noon, bakit tayo ngayon ganito? Ibig sabihin mali tayo, tama sila. Tayo ang mag-a-adjust. Tayo ang merong itatama sa ating mga sarili. Kasi sinabi nga ng mga scholar, di ba? La yugayyiru akhir hadihil ummah illa ma gayyara awwalaha. Walang anumang babago sa dulo ng umma na ito, liban na lamang sa kung anong bumago sa naunang bahagi ng umma na ito. Ang nagpatagumpay sa mga sahaba at sa naunang henerasyon ng mga Muslim, ang dalisay nilang pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang ngayon pakapalan ng mukha yung labanan ngayon kung sino yung malakas ang loob magsalita o mag-angkin na siya ang tama o magsabi na ang iba ay mali. Ganun din nangyayari ngayon sa mga mangangaral, lalong-lalo na mula sa mga ligaw na sekta, sa mga Sufi, Shia, mga terorista. Yun, ganun lang ang kasimpleng bagay. Kung sinasabi ninyo, mali yung pangaral natin na kinuha pa natin sa mga scholar, sabihin nila mali yan. O sige, patunayan nyo na liban pa rito yung ginawa ng mga sahaba nung panahon nila. Na ang pag-unawa doon sa pagpatay sa mga musyrik ay katulad ng pag-unawa ng mga terorista na pwedeng patayin ng kahit sino, kahit saan, kahit kailan. Kailan ginawa yun ng mga sahaba? Wala silang makikitang batayan.